Pero maganda eh. Kailangan nating respetuhin yung lineup ng Malaysia dito eh. Ganda ng lineup eh, kahit papaano kung isipin mo, kompleto sila sa, kumbaga makinarya dito, may Claude din sila for the late game. Siyempre kapag objective taking, pre, mahirap talaga labanan ng isang Akai. And wala rin silang way dito, no, kahit papaano na mabully itong si Carl Fredrin Nepomuceno. Ganito na pala talaga yung bagong rotation, pre, no? Green muna. Oo, green muna. So, nakita natin yung ginawa ng Lau kanina, pre. Parang kapag naka-utility ka, kailangan ang kunin mo muna is yung green camp. Oo. Kumbaga, pag naka-assassin ka kasi medyo mas madali, medyo mas mabilis mo makukuha. Pero tinan mo, nasa river na sila agad. Mukhang may maglalatag na kagad ng buhay. And De La Cruz is gonna be committing that flicker. So, again, great way para sa Malaysia na umpisahan ng kanilang kampanya as Nepomuceno joins the party in the river. Tsaka isa sa mabilis na explanation dyan, kasi sabay-sabay na tumutubo yung purple. Dati kasi may delay yung purple, orange at saka yung mga green camps. Ngayon magkakasabay na silang tumutubo. Kaya nga si Carl manggugulo na rin doon at naagaw pa nga ata niya yung Rakursa. Atras na muna, level 3 na rin naman itong si Nepomuceno. So, pag nakompleto niya itong tatlong farm na to, level 4, halos magli-level 5 siya. Oo, samantalang si Nazan ay level 2 pa rin kasi naagawan siya kanina nung maliit na rock ursa nga gaya nung nasabi mo. So, this can give them a significant advantage. Ayan na, level 4 na itong si Nepomuceno, level 3 naman itong si Nazan. Approaching 20 seconds tayo para sa pinakaunang pagong ng laban na to. Meanwhile, looking at the others, wala pa naman nagle-level 4. Pabico might come up next. Pero ang target niya ay itong ilog na to mismo. Yung Mystic Gush is gonna be essential for them moving forward. But Pabico, or should I say Binuya, is gonna be doing the same. Siya ang pupwesto para makakuha nitong green or gold coin for them to reach level 4. And there it is. Yeah, kuha niya nga yung XP crab na yon. Si Akif ay sisilip lang. Hindi pa level 4 si Nazan. Ngayon ay nag-level 4 na siya. Makikipagsabayan ata si Akif ay kanyang iipitin kasabay na Mystic Gush! And first pwede na punta kang kay Pabico habang si Rasif ay nakapatay. Si Binuya ang kanyang nahuli pero yung pagong ay napunta sa Team Philippines. Uy, pare, na-japake ka. Na-japake ni Nepomuceno, akala yata. Kasi pumupuesto si Akif dun eh. Sabi ni Kyle, anong ginagawa nito dito? Sige nga, natagang ko na. Tapos yun, sabi ni Chico, sige. Pwede na yan, the GOAT. Laban na natin yan. First kill. But again, you gotta give props para dito kay Razif. Kasi 1v1 with the Great One yata yun. Medyo lumalim ng konti itong si Binuya. So, medyo kailangan ng trigger discipline para sa kanila sa ngayon. It's gonna be JP jumping again. Napakaganda ng sipa kasabi ni Mystic Gush at hindi magagamit ni Amar yung kanyang rear bird manipulation. Pre, walang nakakulong kahit sino mula sa Team Philippines. Uy, nag-aabang na naman si JP. Pupuntahan niya itong si Nazan. Nepomuceno yung nag-aabang din. Habang si Teddy at si Ilton ay nagbabakpakan lang dun sa itaas. Si Akif ay level 3 pa rin naman. Retribution secured para dito kay Carl. si Carl nakakuha. Okay, iniipit nila din. Nagamit din yung precious shot habang heavy spin. Ako po, talagang spinning pretty lang dito si Nepomuceno. Pero maabot na natin siya. Trigger na gamit din. Kasabay nung ultimate mula dito kay Akif. Napatay itong si Carl. Pero may bawi ata na pinaplano dito ang Team Philippines. Aray naman yung Mystic Gush. Kasabay ng projectile. Aray ko po, Pabico. Second kill na. Men, ano na yan? 2-0-1 na yan si Pabico. So everything is looking good para kay Sanji. Yung willing si Nepomuceno na ialay yung kanyang sariling buhay kasi masyado maraming ultimates na nakomit para sa kanya. I think there was Akif committing the Fatal Links, tapos nandun din si Nazan somewhat using the Appraiser's Wrath initially, pero mababa lang naman yung cooldown nun. But that is what Philippines is looking forward to. Kasi yung mga ganong klase, kahit nasabihin natin na na-delay ng bahagya yung itong si Carl TZ kasi nga namatay siya, naagawan niya naman ng orange objective itong si Nazan. So that's still a win analytically para sa Pilipinas. Yeah, tingnan natin kasi nakikipaghatakan na rin si Nazan. Dadali niya doon sa ibaba itong pagong. Soft freeze na kanilang gagawin. Napasipa na rin si JP pero malayo ang kanyang nasipa. Si Amar nga iyon ay bagsak ang precious shot. Pero nandito yung Mystic Gush. Manipulation naman! Uy, sa likod! Ay nabitawan pero naipit na yung dalawa. Magiging tatlo pa ata ang kill na makukuha dito ng Team Philippines. Habang si De La Cruz lang ang naging kapalit. Pinagsasapak na dito ng PHI Binuya na inspired at kukunin na nila ang pagong na ito. Grabe talaga ang suntok ng pag-ibig, pre. Oo, inspired kasi, Ang pre. tapak ng pag-ibig ay tunay. Tinan mo yung instant replay, pre. Nandun sa likod si Binuyo. Pak!
As in, binanat-banatan niya yung dalawa eh. Nawala si Amar, nawala si Akip. Wala kagad yung magic damage. Tapos nagpa-Beyblade na lang itong si, finishing touch. Hindi pa pala niya ginagamit yung heavy spin. Sa dami nung nangyari, pre. Ang dami mga naganap doon. Nakita naman natin. Lugi kasi kay Binuya, pre, dalawa yung spell Naka-flicker na, naka-inspire pa Pero iipit nila si Hilton dito nakuha yung kill kagad doon sa gold laner from Malaysia. Si JP talagang napakatapang. Tingnan mo naman, tinatayuan lang yung Atlas na to. Tapos isang beses pa lang siya namamatay. So, again, medyo nalalaman mo na kumukulit na si Dad Ito yung ito yung hindi mo nakakasanayan na galaw Alam mo yung sobrang taas ng kumpiyansa ng Team Liquid Philippines, aka Team Sibol, kapag si Dad na ang kumukulit, pag si JP na ang kumukulit, pare. Usually, yan ang stabilizer, di ba? Yan ang nagpapakalma. But at this moment, tinan mo, nasa na naman siya. As in, binabahayan na niya yung gubat, yung pwesto ng Malaysian team and they are leading almost 6,000 in terms of gold. Yung show niya, ginagawa niyang Hilda dito, Parang, kasi minamaximize niya yung mga XP. Ito, napakasakit ng knockout strike. May follow-up din kagad para kay Pabigo, Sansan Duo. Sumusubok lamang na kumuha ng kill. Pero sabi nila, okay, Carl, kailangan ka na ata namin dito sa party. Susubukan nilang basagin yung Torres sa bottom pero hindi sila magtatagumpay habang may mga komosyon na nangyayari sa gitna. Pero iiwasan muna nito kasi 13 seconds mabubuhay na rin naman yung Pagong at pumipwesto na nga dito ang Team Philippines. And again, another realization is sa lahat ng team fights na nakita natin mula sa Pilipinas, wala pa si Bianya. wala pa si Teddy. Sobrang dami ng skills na binibitawan ng Malaysia. I could say the same thing for Ilton. Pero 0-1 siya ngayon dahil nga dun sa nawala sa kanya during one moment. Pero ito na si De La Cruz, gusto sana sumipa. That's not gonna happen. Pero magbaback away ang Malaysia. No contest whatsoever. May retry pa si Carl. Gusto niyang kunin yung purple ni Nazan. Oo nga, itatago nga niya ata ito Siya ba nagtagumpay? Hindi natin sure. Pero ang sure natin ay si Rasip ang kanila pupuntahan! Meron pang mesigas mula kay Pabico. Maninigas siya ng konti pero si Akip, ngayon ang kanilang pupuntahan. Flicker actually na force ni Akip para maiwasan yung heavy spin. Tinan mo si Daddy JP pre ginagawang playground yung base dito ng Malaysia. Tumatawid-tawid lang pre. Ginagawang bintana yung yung mga pader dito sa Malaysia. Ano yung pre? The Philippine Ninja Warrior pre? Lahat Ninja. Pwedeng gawin, pre. Akyat ng bakod, akyat ng bahay, ng gate, lahat na inakyatan niya, pre. Pero nakakawala pa rin siya. Tapos, ito yung akyat bahay na wala namang ninanakaw. Alam mo, ninanakot lang. Ba't ka nandito? Tapos, alis na siya ulit. Pre, Ninja Warrior. Alam mo yung mga bata, pre, yan lagi yung leader Pag-aakit kayo sa pader, ikaw yung susunod sa kanya. Ganyan ata ang ginagawa ni Dad dito Daddy JP. At saka, leading by siguro example. Tsaka feeling ko, isa rin to sa pananay ko na para sa Malaysia. Na parang pinaparamdam ni JP na hindi ako natatakot sa inyo kahit 2 o 3 pa kayong sumilip-silip. Ginagawang playground, pre. Tinatawid-tawiran yung mga pader doon sa base mismo ng Malaysia. Pare, hindi ko alam kung nakita mo pero kanina sa camera ni Carl TZ, nakangiti siya pare. Parang nakasmile. Maganda ang tarima may pinaplano yata silang masama. Hindi mo si Paabi ko pare, hindi na nagdadalawang isip na gamitin yung ray gun niya. Well, deserve. Kasi sobrang dami na talaga ng damage output na pwede niya ibigay. 3-0-6. Di po, Masenos gonna be joining the party. Retry, pero lalaban ng Malaysia. Lalaban natin sila dito, Mystic. Yung Appraiser's Rat, huli lang yung damuhan. At walang tinamaan dito para sa Team Philippines. Nag-aabang sa gilid si Binuya, nakita niya si Akip. Pero sa gilid na bahagi, pre, si Daddy JP, Bebelo lamang, nagtatago dun sa Pixel. Lord is up for grabs. At pwede actually silipin na muna ito na niya ni Pumuseno. Pre, si Teddy naglalaro mag-isa. Ayan sasama na pre. Sasama na si Teddy, di ba? Kailangan na siya, nakapundar na. So, sasama na. Teddy, parang pinabalik ng tatay si Teddy, pare. Oy, Ted, hindi ka nga dito. Oy, nag-flicker. Habol na si JP Parang makakasurvive pa ata pero binuhos lahat. Makakatakas nga lang si Daddy JP. Babawian pa ata. Meron pa sipa ito Pero rear manipulation na gamit. Makakatras ba si Daddy JP? Nakatras pa pero napatay din dito ni Rasif. Tuloy-tuloy lamang yung rear manipulation mula kay Amor. Makakakuha si Bianya na isa. Ngayon naman si Pumuseno ay bababa sa 30% ang kanyang HP.
buhay pa rin naman ang 4 na member from Team Philippines habang yung Lord ay nasa ibabang bahagi at nagmamarcha na. Oo, ganda din ng habol na ginawa doon ng Malaysia. Hindi nila basta hinayaan na makatakas lang itong si PHI De La Cruz. Pero I would say na maganda pa rin yung buy time na ginawa ni JP kasi pagkatapos nun, nag-commit yung karamihan sa Malaysia ng mga ultimates nila. So it really forced them. Kinailangan nilang puwersahin para mapabagsak itong si De La Cruz for his second death. Pero wala nang energy shield sa may bandang ibaba. Mukhang ipupwersa na nito ni Nepomuceno and friends. May naipit na naman sila. So change target tayo. Si Akid na naman mamataan. Meron na namang Calamares na namataan sa Singapore. Okay, sisipata si JP dito habang si Binuya pinagsasapak na kagad. Itong si Ilton Nazan ay mamamatay din. Kalahati ang HP ni Nepomuceno, meron Lord pa sila kasama. River manipulation na gamit, pupuntahan na si JP. Itong si Amar at natunaw din kagad mula dito kay Binuya. Tatapusin na nga kagad ng Team Philippines ang game number 1.